Nung gumawa ako ng video patungkol dito sa DMX LAN cable using LAN cable Ethernet, ang daming nanood. Thank you so much. Ang dami ding nag-comment mga tanong. So hindi ko na sagot sa pamamagitan ng video. Yes, sa comment section sinagot ko kayo, pero sa video hindi ko po kayo sinagot doon. So ngayon naisip ko, nasasagutin ko hanggat sa maaari yung mga tanong nyo. May mga tanong doon na kung pwede ba daw yan sa speaker to mixer connection. Kasi yung ginawa kong video dito sa DMX na ito is ginawa ko siyang parang snake cable connection box. Snake box ay nasa stage na yung malalaking snake box, no? Kunwari kung 8 channels or kung 12 channels or kung 16 channels, so the more channels, the more mas malaki yung box at mabigat. So nandun yun sa stage. Halimbawa ganito yun yung isa, dalawa kasi yan, no? So ito yung kunwari nasa stage. So dyan yung ngayon isasaksak yung mga gitar nyo sa snake cable, sa actual snake cable. Dyan yung kunwari isasaksak yung mga gitar at saka wired microphone. So tapos yung snake cable mismo, yung cable na parang ganito, na ganito kataba, katulad ng hinlalaki ko, isang cable lang yan, tatakbo yan ngayon from stage papunta sa mixer. Malinis nga naman tingnan, no? Kasi isang cable lang. Pero mahal yun. Like for example, yung 8 channels, siguro abutin kayo ng mga 8,000 pesos, no? Isa lang, 8 channel. Tapos mabigat yun, malaki. It will take space sa karga nyo. Tsaka yun nga mahal. Whereas itong na-discover ko na DMX, magaan, mura pa. Tapos yung gamit lang niya na cable is Ethernet LAN cable, which is mura din, like 10 meters lang tong nabili ko ngayon, nasa 300 to 400 pesos lang, imagine niyo yun. Tapos itong mismong DMX na binili ko, yan, pair na yan, is 1,500 lang ang bili ko niyan, something like that, napakamura. So napatunayan ko naman dun sa video na yun, ginamit ko, nagsaksak ako ng gitara dyan, gitara tsaka mga microphone, pwedeng magsaksak dyan, no? Gitara tsaka microphone, ginamit ko bilang isang snake cable at pinatakbo ko nga at sinaksak ko dun sa mixer ko, is pwede, walang ugong, walang ingay, dahil ang gamit nating LAN cable, ito is Cat 8. Again, gamit po kayo ng Cat 8 kasi yung Cat 8 shielded po yun. Marami na kasing mga ibang nag-comment doon na meron doon silang ganito, pero may ugong or may hiss sound, maingay daw, static, kasi mali po yung cable na ginamit nila. So dapat na kung saan yung Cat 8 shielded, meron niyang nakalagay SSTP yata yun, SSTP. So yung S stands for shielded, yun yung parang ground niya, yung shield. Yung mga Cat 4, Cat 5, Cat 6, wala kasing nakalagay na S, yung TTP lang, TTP lang, ganun. So hindi po pwede yun kasi mag-ground yun, uugong yun, or mag-hiss sound. So dapat Cat 8 ito, Cat 8 ito. Nasubukan ko na po yan lahat. Bumili ako dati ng Cat 5, Cat 6 pa, bumili ako, pero umugong. Ngayon ito na, Cat 8 binili ko dati pa, at yun na nga, perfect. So napakalinis at napatunayan natin yan dun sa video ko na DMX, no? Panoorin nyo, hanapin nyo dun sa mga previous video ko para alam nyo kung saan nanggagaling tong video natin ngayon. So maraming mga tanong dun kung pwede ba daw nga gamitin sa active speaker papuntang mixer, pwede ba daw gamitin from the mixer tapos papuntang processor, mga crossover, mga equalizer, limiter, na kung saan yung mga audio processor ay nandun sa stage, tapos gagamitan daw ng DMX kung po pwede ba, para isang cable na lang ang tatakbo papunta ngayon dito sa boot, sa control boot, at isasaksak sa mix out ng mixer, kung pwede ba daw ganun. At meron din nagtanong kung pwede ba daw sa lights itong DMX. So sasagutin natin yan pa isa-isa lang, isang video bawat isang tanong. So ngayon ang sasagutin ko
is yung DMX na connection pero gamit ay mga sa ilaw natin siya paggamitin. Kasi meron din nagtanong dun kung pwede ba daw sa mga moving heads, mga par LED. So hindi na ako nagkabit na ng par LED kasi parehas lang naman yan, DMX tsaka par LED, moving head tsaka mga par LED, parehas lang naman yan pinapatakbo ng DMX. Yun nga lang, this time, gamitan natin ng ganitong connection. So, paano ba yan? Eto na. The normal connection na ginagawa natin sa ating mga lights, no, mga moving heads tsaka mga par LED is gumagamit tayo ng DMX, no, or lights control. Tapos from the lights control, from the DMX, meron niyang cable ganito, 'di ba? Tapos itong cable na ganito, tumatakbo yan papunta sa ilaw na, sa par LED na. Kunyari itong dulo na ito. From the DMX, tatakbo yan ngayon, kunyari ito, 001, no? Ito 001. Isasaksak mo ngayon dito yan sa likod. 'Di ba ganyan? So, mangangailangan ka ngayon ng mahabang microphone cable or DMX cable. 'Di ba? Ngayon, kung meron ka namang wireless DMX, mas mabuti, pero mahal din 'yun. Kung nagtitipid ka at gagamit ka lang ng DMX cable, siguro mga 20 meters ang kakailanganin mo papunta sa stage, 20 to 25 meters. So, pagpalagay na lang natin 20 meters. So, magkano ang magagastos mo? 20 meters times dito sa amin, 65 pesos per meter. So, abutin ka ng mga 1,600 plus itong connector pa, the XLR connector, male and female, magkano to? So, more or less, mga 1,800 ang magagastos mo para sa 20 meters na DMX cable. Ito na nga, no? Pero kung meron ka nito, mura lang, 1,500 bili ko, pair na yan, male tsaka female DMX. Tapos eto nga, yung LAN cable na Cat 8, 10 meters ito, 300 bili ko. So kung 20 meters ang bibilin mo, 600. So kung 1,600 itong pair na DMX plus 600 na 20 meters na Cat 8 shielded, so more or less nasa 2,200 ba? Tama? 2,200 lang ang magagastos mo, apat na pa na saksakan na XLR. So, mas tipid kaysa bibili ka ng isang 20 meters na DMX cable, di ba? Para lang i-connect lang from the DMX papunta dun sa first ilaw mo at magde-daisy chain na yun. So, mas nakakatipid ka nga dito. At dito, pwede mo pa magamit hindi lang sa ilaw, sa mga microphones kasi apat nga, para na siyang snake cable, 'di ba? Pero sa bidyong ito nga, ang sasagutin natin sa tanong kung pwede ba daw itong DMX over network, LAN network connection, kung pwede ba daw yan gamitin din sa lighting natin, mga moving head tsaka mga par LED gamit ang DMX. Ang sagot po is pwede. At eto na nga, gumawa na tayo ng video patungkol sa tanong na yon. Eto na yung sagot. And today, ipapakita ko na nga ang connection niya. So, eto na yung DMX natin. Eto na ngayon, yung DMX cable. 1 meter lang ito. So, dapat meron kang ganito, 1 meter. So, saksak mo dito sa DMX niya. Tapos, isasaksak mo ngayon siya dito sa ating network connection. So, ayan. Saksak natin siya dito. Number 4. So, tandaan nyo po, number 4. Kung number 4, sa number 4 nyo sinaksak, dapat number 4 din kayo doon sa stage. Kasi, halimbawa, ito, nasa stage na yung mga ilaw na yan, di ba? Nasa stage na yan. Ito ngayon, ang DMX lights controller is nasa sa boot yan, sa operator, malayo yan. Halimbawa, 20 meters ang layo or 15 meters. So, mangangailangan ka ngayon ng Cat 8 shielded Ethernet LAN cable.
na pagpalagay natin 20 meters nga, so mga nasa 600 pesos lang. So kasalukuyan ang gamit ko lang muna ngayon is 10 meters lang ito, no? Imagine, napakamura. So assuming na stage na ito, nandito yung mga moving head natin, naka-on na yan, ha? Naka-ano na yan, no? Address na yan, 001, tapos yung kasunod, ayan, yung kasunod, yung kasunod. So, papaganahin na natin. So nagets nyo na ang connection, no? Ulitin ko lang, from the DMX, eto na yung cable, 1 meter lang, isasaksak mo ngayon yan dito sa ating DMX. Tapos from the DMX, sa number 4 channel, kung saan kayo nakasaksak, 4, dapat 4 din yan doon sa my stage. So sa demonstration na ito, sa 4 ko nilagay. Pwede mo rin ilagay sa 1, dapat naka 1 din dun. Pero as I've said, dito sa demonstration, sa 4. So ngayon, ito na yung boot natin, no? Ito na yung boot. Galing na sa DMX papunta dito sa ating audio DMX box. Tapos Ethernet LAN cable, cat 8 shielded, 10 meters to ngayon. Halimbawa, tatakbo yan ngayon ng malayo papunta sa stage kung saan yung mga moving heads tsaka parled. So from moving head din, from the lights and moving head, ngayon magsasaksak ka ng isang ganito, number 4 din, kasi sa 4 tayo nagsaksak kanina doon sa boot. So number 4 din, tas isasaksak mo ngayon yan dito sa first light mo, DMX man yan or parled. So, and then ready to use na yan. So ngayon, papatunayan natin, naka-blackout lang ako. Pipindutin ko na itong blackout, okay? So, iilaw na yan. So, ayan, kung nakikita nyo, umilaw na siya, hindi ba? Malinis po yung takbo ng ilaw niya, maging ang ang bank. Isilin natin yung bank, mabilis po yan mag-change. Yan, pindutin ko, bank 2. O, ayan, response, mabilis yung response niya, di ba? Bank 3. Bilis, naka-strobe agad. Tapos bank 4. Ayan, paiba na ang kulay. Tapos bank 5. Ayan, white na pabilog. Pabilog yan, Ayan, pabilog. White na pabilog. Tapos bank 6. Ang bilis ng response, walang delay, di ba? Ayan, ano yan? Pabilog din na may mga kulay, yan, Pabilog na may mga kulay. Tapos ano na tayo? Bank 8. Yan, ang bilis ng response, lumipat agad, ano naman yan? Ito pabilog din na iba ang shape, star. Star sila ngayon. Yan, star. Tapos bank 7 na yan, lipat tayo bank 8. So yan, nag-change na agad, ang bilis, walang delay. So ano na naman ito? So pabilog din na different color ng mga bulaklak. So yun yung sinasabi ko na pwede dun sa nagtanong na kung pwede ba daw siya gamitin yung DMX, audio DMX box na yan, na gamit ay sa pagkontrol ng mga lights like moving heads and parled. So ngayon ang tanong, kasi malapit lang, sir, subukan mo kayang malayo konti. So subukan natin malayo din, kung meron bang delay or kung parehas lang ang result. So ilayo natin konti itong controller, DMX controller, para maging realistic, yung ating video. Andito na tayo ngayon sa labas, malayo na konti, but again, as I've said, actually hindi na kailangang lumabas or lumayo para lang mapatunayan na dapat talagang lumayo para mapatunayan nga na kaya niya i-operate na walang delay. So mapalapit man ako katulad kanina, tsaka lalayo, parehas lang ang result, kasi nga ang ginamit nating cable is mahaba. So kahit nandun man ako kanina sa malapit, pero mahaba naman yung cable ko, 10 meters, tatakbo pa rin ang signal ng 10 meters sa cable na yan. So ito for
demonstration purpose lang, lumayo lang ako ng konti dito. Yan, dito ako sa labas, andyan sa loob yung ating mga ilaw, yung wire natin, ayan, nakalatag. So, para lang mapatunayan. But it doesn't matter kung malayo o malapit ako kasi nga ang gamit na cable is mahaba. So, ready na yung ating DMX controller. Ito, naka-blackout yun ngayon. So, ayan yung mga ilaw. Pag masdan, pipindutin ko. Tapos, tingnan nyo dun kung may delay ba. So, ayan o. Blackout siya na. Pipindutin ko 1, 2, 3. So, nakita nyo naman, di ba? Walang delay. Umilaw agad siya. So, papatayin ko ulit ha. 1, 2, 3. So, nakita nyo, namatay siya agad. Ilawan ko ulit. 1, 2, 3. So, ayun. Diba? Ewan ko kung naririnig nyo yung click sound nito. Tick! Gumaganon. Kasi hindi ko naman maipakita ng sabay-sabay dito. Tsaka yung bilang ko sa pag-ilaw niya. So, pero may click sound habang pinipindot ko to. Pakinggan nyo ha. Ayun, di ba? May click sound siya. Pindutin ko ulit. So, naririnig nyo yung click. So, yan yung magiging batayan na magkasabay yung bilang ko sa pagpindot ko. So, again, medyo tahimik naman kasi gabi na. So, bibilangan ko ulit, tsaka pipindutin ko. Naka-on yan ngayon na, so papatayin natin. 1, 2, 3. So, magkasabay sila dun sa click sound, di ba? Tsaka namatay siya. So, buhayin natin ulit. 1, 2, 3. So, ayan. Walang delay. Accurate po yung time travel niya. Kaya, perfect na perfect po itong DMX over network cable, audio, and lights, no? Na DMX nga, mura na. Imagine, 1,500 o 600 yata yung pair na ganyan na DMX. Yan. Tapos, plus yung DMX, yung cable niya, yung LAN cable na Cat8, Ethernet LAN cable is nasa, ito ngayon 10 meters, nasa 300 lang. So, ngayon papalitan natin ng bank, no? Nasa bank 1 yan, bank 2. 1, 2, 3. Yun, nag-change din siya. Iba na naman yung pattern. 'Di ba? Walang delay. Ngayon, mag-change na naman tayo, bank 3. 1, 2, 3. So, nag-strobe siya, 'di ba? So, papalitan na naman natin ng pattern. 1, 2, 3. So, walang delay. Nag-changing color na naman siya. So, by the way, 100 watts yung ating mga moving heads, no? Mga mini lang yan. Change na naman tayo ng pattern. 1, 2, 3. So, ayun. Nag-change na naman siya kung napansin nyo. Change na naman tayo. 1, 2, 3. So, ayun. Nag-change na naman. Paiba-ibang kulay. 1, 2, may motor na dumadaan. Hindi nyo marinig yung click sound. Padaanin muna natin yung motor. Siklo na yan. Maingay. So, ayun. Lumayo na konti yung motor. So, again, change color tayo. Change bank. 1, 2, 3. So, ayun. Nag-change na naman siya. Iba na namang color pa rin, multicolor, pero RGB, pero ibang design. So, ibabalik natin sa white, yung bank number 1 na naka-install. Nasa bank 7 tayo. So, 6, 5, 4, 3, 2, 1. So, di ba? Very accurate talaga yung change niya. Tingnan nyo naman, white agad. So, ayan po, mag-blackout. 1, 2, 3. So, blackout. So, again, pailawan natin. 1, 2, 3. So, ayan. Very accurate. So, tunayan na natin, no? Nasagot na natin yung tanong patungkol dito sa DMX audio over LAN network cable, kung pwede ba siyang gamitin sa mga ilaw like itong mga moving heads tsaka fire LED. Wala man tayong fire LED, pero yung moving heads parehas lang yan sa fire LED na dumadaan sa DMX.
At kung tatanungin nyo rin na kung pwede ba yan sa malalaking moving heads like yung mga beam 230, 290 or 300 or kung ano pa man dyan na watts na kalaki, no? 290, beam 290 ba? Pwede po kasi ito 100 watts lang to baka mini ito, baka sabihin dahil lang sa maliliit. Pwede po kasi DMX lang po pareho, controller lang po yan. So kahit ano pa man klaseng mga ilaw ang gamitin nyo dyan, mapamaliit, mapa-moving heads, mapa-pilot lights, ay pwede po kasi controller lang po ang nagpapagana dyan. Tulad lang ba nito, controller na maliit, kaya din naman ng DMX 512 paganahin ang mga beam 290. So ganun lang din po itong DMX audio LAN cable, pwede din niyang paganahin anumang uri ng mga ilaw na yan. So ayan, napatunayan na natin, nasagot natin yung tanong kung pwede ba gamitin ang DMX, audio DMX over LAN network cable para sa ating mga ilaw. So ayan po, pwede. Yan po ang sagot. Sa mga susunod na video ay gagawa tayo ng sasagutin din natin yung tanong kung para sa ano na naman, sa kung pwede ba siya sa audio sa mga speakers, no, active speakers. So abangan nyo lang kasi gagawa tayo sunod-sunod na mga videos. So thank you so much for watching and God bless po and to God be the glory.